Napunta ang tagpo sa Lichuan Continent Battlefield, sa gitna ng madilim na gabi. Makikita ang mga kampo na may nagliliwanag na mga tent habang lumilipad ang mga dragon sa himpapawid. Sa loob ng tent, habang ginagamot ni Shuanger ang sugat ni Yanzi, pinaalalahanan niya itong magpahinga at huwag munang bumalik sa digmaan upang hindi lumala ang kanyang pinsala. Sagot naman ni Yanzi, paano raw siya hindi babalik sa labanan kung may digmaan na nagaganap? Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating ang isang sundalo at nagulat ito kay Yanzi na umatake ng araw ang hukbo mula sa Jiting Continent. Bigla na lamang naging seryoso dito si Yanzi, dahil dito, dali-dali niya nang inutusan ng kawal na maghanda ng araw sila sa isang digmaan. Pinilit naman siyang paalalahanan ni Shuanger na huwag sumabak ng siya mismo sa digmaan, bagkus ay pamunuan na lamang ang hukbo mula sa base. Pagkatapos nito, habang lumalapit ang hukbo ng kaaway na sakay ng kanilang mga dragon, mariing isinigaw ng kanilang mga sundalo ang utos ng pag-atake. Sa kabilang panig, tumindig si Yanzi na puno ng tapang at awtoridad, ipinahayag niya sa kanyang mga kawal na kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang lupain anuman ang mangyari. Agad na tumugon ang buong hukbo, sabay-sabay silang sumigaw ng panata na protektahan ang kanilang bayan. Sa gitna ng apoy at pagbagsak ng mga bato mula sa himpapawid, buong tapang na humarap si Yanzi sa kalaban, hawak ang kanyang espada at walang bahid ng pangamba. Mula sa himpapawid, umatake ang higanteng dragon na sakay ng mandirigmang kaaway, bumuga ito ng nakakasilaw na kuryente habang sabay na sumigaw ng kanilang pambihirang kasanayan na tinatawag niyang Metal Rush. Samantala, sa lupa naman ay nagliyab ng apoy ang espada ni Yanzi, ang kanyang sandata ay nabalot ng nakakatinding balahibong enerhiya, tila handang sumalubong sa anumang mabangis na pag-atake. Kasabay nito, matindi ang naging banggaan ng dalawang kapangyarihan, ang asul na kidlat na anyo ng dragon laban sa naglalagablab na espada ni Yanzi, ang kanilang enerhiya ay nagsalpukan na parabang nagbabanggaan ang dalawang elemento ang kidlat at apoy. Kasabay nito, tumalo ng napakalakas ni Yanzi upang gumawa ng isang malakas na atake sa kalaban. Sa kabila ng lakas at bilis ng kalaban, nagawa niyang itulak pabalik ang halimaw gamit ang kombinasyon ng lakas at kasanayan sa espada. Sa kasamahang palad, bumagsak si Yanzi matapos ang matinding labanan, bagamat hawak pa rin niya ang kanyang naglalagablab na espada, halata na ang bigat ng kanyang mga sugat at pagod, sa kabila ng kanyang tapang at paninindigan, unti-unti nang bumigay ang kanyang katawan. Mula sa himpapawid, isang tinig ang nagbabala sa kanya, iginagalang man daw siya bilang isang tunay na mandirigma, pinayuhan siyang huminto na dahil labis na siyang sugatan, ngunit higit pa sa paalalang yun, dumating ang isang mabigat na banta, ang kaharian ng Rui ay tiyak na sasakop sa Lichuan sa loob lamang ng isang buwan. Ang mga salita ay tumama kay Yanzi na parang karagdagang sugat, subalit sa kanya ay bakas pa rin ang naglalagablab na diwa ng isang mandirigma na handang ipagtanggol ang kanyang bayan hanggang sa huling hininga. Kasabay nito, sinabi ng general ng kalaban kay Yanzi na siya mismo ang may kagagawa ng lahat, at ngayong araw ay tiyak na kukunin niya ang kanyang buhay. Kasabay ng kanyang mga salita, yumanig ang paligid at isang napakalakas na pagsabog ang biglang sumiklab, nagdulot ng matinding sindak sa lahat ng nakasaksi. Nagulat at napatili ang general, galit na sumigaw kung ano ang nangyayari, maya-maya, isa sa kanyang mga kawal ang nagulat na sumabog ang kanilang imbakan ng pagkain. Ang apoy at usok mula sa pagsabog ay nagdulot ng kaguluhan, at napagtanto ng kanilang hukbo na malaking dagok ito sa kanilang panig sa gitna ng labanan. Sa kabilang dako, makikita ang napakalaking apoy na lumalamon sa buong imbakan ng pagkain ng Rui Army, halos lahat ay abo na, at ang usok ay umabot sa kalangitan. Samantala, sa labas ng kampo, nagpakita ang isang lalaki kasama ng kanyang mga kasamahan, siya ang tunay na may gawa ng pagsabog, matagal na siyang nagkunwaring kasapi ng Rui Army, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Ang lalaki na ito ay si Senior Gatang nagmula sa Mountain Swordsman Sect, ang pinadala ng lolo ni Zhu Minglang. Ngayon, matapos ang maingat na pagpapanggap, matagumpay niyang pinasabog ang supply ng pagkain ng kalaban, isang napakalaking pagkatalo para sa buong hukbo ng Rui. Kasabay nito, sumigaw ang mga kasama nilang mga bandido, nagsasabing dumating ang taga-Hutu upang tumulong sa reyna na si Yanzi, hinimok nila ang lahat na wasakin ang hanay ng kalaban at patayin ang mga kaaway. Dumating din ang hukbo ng lungsod ng Lingxiao upang tumulong sa labanan, buong tapang silang sumugod habang nakataas ang kanilang mga sandata at sabay-sabay silang sumigaw na patayin nga raw nila ang kalaban. Nagulat ang kampo ng Rui nang makita na biglang nadagdagan ng 2 pangkat ng sundalo ang puwersa ng kalaban,
hindi nila inaasahan ang paglusob mula sa gilid kaya't mabilis na nagulat ang isang sundalo sa kanilang general. Dahil dito, napilitang sumigaw ang general ng Rui ng isang utos, na umatras na nga raw sila, nagkagulo na ang kanilang mga hanay at nagsimula na silang umatras. Habang nagaganap ito, umalingaw muli ang sigaw ng patayin sila, at sa gitna ng kaguluhan nakatayo lamang si Yanzi. Kasabay nito, nakahinga ng maluwag si Yanzi nang makita niyang dumating na rin ang karagdagang hukbo upang tumulong. Dahil dito, tuluyan ang bumigay ang katawan ni Yanzi sa kanyang mga pinsala sa kanyang katawan. Malilipat na ang eksena sa lungsod ng Jiken, masayang inanunsyo ang pagdating ng lahat ng kalahok, at sinalubong sila ng palakpakan mula sa mga tao. Ipinaliwanag ng babae na kalahati ng mga yaman at gamit mula sa iba't ibang angkan ay nakalagay ngayon sa Jiken City. Ang tungkulin ng bawat kalahok ay hanapin ang mga yamang ito. Kapag matagumpay nilang nakuha at nasunog ang bambong sulong, sa kanila ito ibibigay sa mga hukom kapalit ng mga yamang itinakda para sa kanila. Sa lungsod ng Jiken, binanggit ng mga tagapamahala na maraming makapangyarihan at mababangis na sinaunang dragon ang naroroon, ipinagdasal nila na sana'y makaiwas ang lahat ng kalahok upang walang mangyaring aksidente. Samantala, magkasamang nag-uusap sina Zuming Lang at Nanling Xia, tinanong ni Zuming Lang kung nag-aalala pa rin ba si Nanling Xia para sa Lishuan. Ipinaliwanag ni Zuming Lang na hindi dapat mag-alala dahil nakatanggap na siya ng balita mula sa Zhu Clan Investigation Team, matagumpay na naipagtanggol ni Yanzi ang kanilang teritoryo laban sa kaharian ng Rui. Bagamat nawala ng malay si Yanzi dahil sa sobrang pagod matapos ang labanan, agad din itong nagising at pinaniniwala ang magsasagawa ng isang malakas na kontra-atake. Matapos marinig yon, seryosong nagpasya si Nanling Xia na gagawin niya ang lahat para makuha ang karapatang mamuno sa Lishuan sa darating na kompetisyon, anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, habang abala ang lahat sa labanan, may narinig na kakaibang ingay mula sa labas, agad itong napansin ng ating bida at si Nanling Xia at nagpasya silang silipin ang pinagmumula ng gulo. Doon nila nakita ang isang grupo na nagtatalo sa harap ng isang dambana. Ipinagpipilitan ng isa na sila ang unang nakakita sa kahon, kaya labis ang kanilang galit nang bigla itong agawin ng kalaban. Nagpatuloy ang matinding labanan habang pinagtatalunan ng mga mandirigma ang kahon. Sinabi ng isa na walang kabuluhan ang pagiging una, dahil ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung sino nga raw ang makakakuha ng gantimpala hanggang sa huli. Nalaman ng ating bida na ang laman ng kahon ay mahahalagang yaman na ipinagkaloob ng isang makapangyarihang angkan, dahil dito, naging mas desperado ang lahat na makuha ito. Kaya inutusan ng ating bida si Bai Qi na kunin niya nga raw ang kahon sa itaas ng estatwa. Kasabay nito, si Bai Qi ay lumipad patungo sa malaking rebulto. Mabilis niyang tinahak ang matayog na estatwa hanggang sa marating ang lugar kung saan nakalagay ang isang kahon. Kinuha niya ito at agad dinala pababa, diretso sa kanyang amo. Habang hawak ang kahon, hindi makapaniwala si Zuming Lang nang mabasa niya ang laman nito. Sa gulat at tuwa ay agad niyang nasabi na ang dokumento pala ay karapatan sa pagmamay-ari ng Rain City. Halos hindi siya makapaniwala, isang buong lungsod ang napunta sa kanya sa isang iglap. Samantala, ang isa sa mga kalaban ay biglang nataranta at napasigaw sa galit at pagkadismaya. Hindi matanggap na nakuha ni Zuming Lang ang ganoong kayamanang gantimpala. Galit na galit naman ang maskuladong babae nang makita niyang nakuha ni Zuming Lang ang kahon, pasigaw niyang sinabi na nasa loob nito ang mga dokumento ng karapatan sa pagmamay-ari ng isang buong lungsod. Samantala, tahimik lamang si Zuming Lang habang hawak ang kahon, matatag niyang sinabi na malaking pakinabang ang dala ng dokumentong ito, dahil maaari niya itong ipagpalit para sa mahahalagang yaman at kagamitan, buo ang kanyang desisyon na kukunin niya ito. Sarkastiko din sinabi ng maskuladong babae mula sa Lun Clan at pasigaw niyang sinabi na kailanman ay hindi niya hahayaang makuha ni Zuming Lang ang kahon. Ayon sa kanya, labis na kinamumuhian ng kanilang angkan ang mga taong tulad niya, nagbanta pa ito na ibigay agad sa kanila ang kahon, kung hindi ay bubugbugin na raw nila ang ating bida hanggang sa mawala nito ng malay. Napansin naman ni Nanling Xia ang suot ng maskulatong babae, na isang kasuotan na nagpapakita na kabilang ito sa isa sa 4 na dakilang sekta ng Jiting. Ipinaliwanag niya kay Nanling Xia na marami siyang natutunan mula sa isang nakatatanda ng kanilang sekta, lalo na ang teknikong tinatawag na Indestructible Golden Body. Ito ay isang pambihirang kasanayan na halos hindi tinatabla ng mga karaniwang sandata, dahilan para maging napakahirap silang talunin sa labanan. Nagngangalit ang maskuladong babae mula sa Lun Clan at hindi makapaniwala na may tulad ni Zuming Lang na nakapagsanay sa kanilang sekta.
Galit niyang tinanong kung sino ba si Zuming Lang para sabihing natuto siya mula sa isang nakatatanda ng kanilang grupo. Sumang-ayon pa ang isa, sinabing kung magsisinungaling si Zuming Lang ay dapat man lang pinag-isipan niya ng mabuti. Pero agad din silang kinabahan nang mapagtanto na si Zuming Lang nga ang kanilang kaharap. Doon nila naisip na hindi siya basta kalaban na kaya nilang tapatan. Kaya naman walang takot sumugod ang maskuladong babae patungo sa ating bida upang kunin dito ang kahon. Kasabay nito, binato ni Zuming Lang ang kahon papunta sa maskuladong babae. Agad naman natuwa ang hangal at nagyabang, sinasabi na madali lang palang takutin si Zuming Lang at agad niyang ibinigay ang kahon. Sa isip ng babae, wala raw tapang ang ating bida at isa lamang itong mahina at walang lakas na lalaki. Ngunit nang makita ni na Zuming Lang at nanling siya ang reaksyon nito, sabay silang napatitig at hindi maiwasang mapaisip kung talagang napakabobong araw nito. Nang makita na walang laman ang kahon, nagulat at nainis ang mga maskuladong babae, akala nila'y nakuha na nila ang kontrata, pero malinaw na naloko lang sila ng ating bida. Dahil dito, dali-dali naman sumugod ang isang hangal papunta sa ating bida. Kasabay nito, mabilis na gumamit si Bai Qi ng kanyang ice element upang ipagtanggol ang kanyang amo na si Zuming Lang. Mula sa kanyang lakas ay biglang sumulpot ang napakalaking yelo. Ngunit hindi nagpadaig ang maskuladong lalaki, ginamit niya ang apoy na bumabalot sa kanyang katawan at buong lakas na sinalubong ang mga yelong ito gamit ang kanyang kamao, upang wasakin at pigilan ang matinding atake ni Bai Qi, ngunit sa kasamahang palad hindi ito nagtagumpay sa kanyang ginawa. Pagkatapos nito, nang makita ng isa sa mga kalaban na walang laman ang kahon, agad itong nagngit-ngit sa galit, pakiramdam niya ay niloko siya. Kaya't nagsisigaw ito na parang mababaliw, dahil sa tindi ng galit, bigla siyang binalot ng naglalagablab na apoy at isang nakakatakot na anyo ng halimaw ang lumitaw sa kanyang likuran, buong lakas niyang inihanda ang isang malakas na pag-atake upang durugin si Zuming Lang. Ngunit nanatiling kalmado ang ating bida, bahagya pa siyang ngumisi at malamig na binitiwan ang mga salita na parabang nang aasar, na kung gusto talaga ng kalaban ng kahon, ay ibinigay na niya ito ng buo. Dahil dito, lalo pang nag-apoy sa galit ang maskuladong babae, buong lakas itong sumugod at walang takot na umatake. Winasak nito ang mga yelong harang na nilikha ni Bai Qi. Ngunit sa kasamahang palad, dahil sa kanyang ginawa nagkaroon naman ito ng pinsala sa kanyang buong katawan. Dahil dito, napuno naman ng takot ang pagmumukha ng ating bida dahil sa itsura nito. Kasunod nito, inutusan ng ating bida si Bai Qi na atakihin niyang araw ang kalaban. Agad namang kumilos si Bai Qi at naglabas ng napakalakas na malamig na enerhiya. Sa isang iglap, binalot ng makakapal na yelo ang buong katawan ng kalaban, dahilan para mawalan siya ng kakayahang gumalaw. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin nito, lalo lamang siyang nababaon sa naglalakihang kristal na yelo. Kasabay nito, ngumiti naman dito ang ating bida at pinuri niya si Bai Qi sa kanyang ginawa. Sa kabilang banda, nagalit naman dito ang kasamahan ng maskulatong babae at buong sigaw na nagbanta kay Zuming Lang na papatayin niyang araw ito. Dahil dito, dali-dali naman itong sumugod sa ating bida. Subalit hindi ito nagtagumpay dahil agad siyang sinalubong ng malamig na kapangyarihan ni Bai Qi, na muling nagpalabas ng malakas na yelo. Sa isang iglap, nabalot ng makakapal na kristal ng yelo ang katawan ng kalaban, dahilan upang mawalan siya ng lakas at hindi makagalaw. Habang nahihirapan nitong kumawala, nanatiling kalmado si Zuming Lang at malamig na sinabi, kung ang nakatatanda ninyo ay hindi siya kayang labanan, ano pang araw ang magagawa niya sa kanya? Kasunod nito, habang papaalis na sila, ipinaliwanag ng ating bida na ang yelo ay matutunaw lamang makalipas ang 2 oras, kung sa loob ng panahong iyon ay may umatake sa kanila gaya ng mga dragon o ibang tao, nasa kanilang kapalaran na iyon. Pagkatapos ay iniwan na sila ng ating bida at sarkastikong nagpaalam ng good luck nga raw sa kanila, habang naiiyak na lamang sila sa kanilang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, habang naglalakad ang ating bida, bigla na lamang sumulpot si Qin Yang sa kanila. Tinanong naman ni Zuming Lang kay Qin Yang kung anong araw ang kailangan nito sa kanila. Sinabi ni Qin Yang sa ating bida na 3 tao ang pinapayagan mula sa bawat koponan, kaya walang dahilan para mag-iwan ng bakanteng pwesto para sa Zhou clan. Dagdag pa niya, nakapagtipo na ang Young Royals clan at kasalukuyan nang naghahanda para salakayin sila. Agad namang nagtanong ang ating bida kung nasaan sila ngayon. Ipinaliwanag ni Qin Yang na ang kanilang pakay ay ang pag-angkin ng karapatan sa Young Dragon Alley. Kasunod nito, ipinaalam pa ni Qin Yang na magbabago ang ayos ng Jiguan City, kaya't inanyayahan niya si Zuming Lang at ang kanyang kasama na sumunod sa kanya upang hindi sila mapahamak.
Kasabay nito, dali-dali naman silang umalis upang magtungo dito. Sa kabilang banda, may isang grupo ng mga hangal na naiinis nang makita nila ang isang kahon na itinago sa mapanganib na lugar. Galit nilang sinabi kung sino raw ang nakaisip na ilagay ang kahon doon, dagdag pa nila, kung wala kang araw kapangyarihan ng isang Lord rank, imposibleng makuha ang kahon dahil bantay nito ang mga napakadelikadong putakti na kayang pumatay kahit sino man ang lalapit.